Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Siya unang ipinangalan sa akin. Sa mga nagdaang panahon at maging mga pagkakataon, patuloy kong nararanasan ang kanyang katapatan. Naririyan sila di maikakaila. Umuwi sa akin, naaalis ba, balik at nanatiling kapiling. At mayroon din namang sadya akong lisanin. Ngunit hindi nagbabago ang nilahat niyang istorya na ang larawan ng kadakilaan niya kasama natin ng Diyos, dakilang Amang manunubos. Mula sa iba't ibang henerasyon, O aking Ama, patuloy kang tumutugon. Sa kasalukuyan maging sa pasimula, nag-iisang ating Diyos, dakilang panlilikha. Pinagkakalob mo sa akin ang mga pangangailangan, kasangkapang mapalawig ang iyong kaharian, mga imposibleng panalangin, maging aking mga hangarin, pagpapala tagumpay ang patuloy mong itinatanim. O dakilang mong misyon, sila at ako ngayon tutugon, iaharin ang aming gagawin, ito'y buong pusong susundin. Saan man kami dalhin ng iyong plano, magpapatunay kami tumatakbo at hindi susuko, sapagkat inilagay mo na kasalitang tagumpay sa aming mga puso, sa aming mga anak na ibinuklod mo. Kami iyong dadalhin, kami iyong aakalin sa destinasyong iyong iniuukit at hindi mo ipinagkakait. Sa pagkakataong ito, nilagay mo ako hindi pa rin natutupo. Sa paglimpas ng panahon na patindig at napalakas ng mga pagsubok, nilagay mo ang iyong pangarap na sa bawat puso ay nag-aalab, masisilayan mo ang bunga ng katapatan mo. O Diyos, ng lahat ng ito'y para lamang sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa siyang nalikada, na sa kanyang sanktuaryo, ang katapatan mo hindi pa rin nagbabago, hindi lamang para sa isang establishmento. Ito'y patungkol na sa akin at sa iyo. May kanya-kanyang panalangin, ngunit iniisang laman ang mga naisin. Ang latag, ang konkretong disenyo ng kanyang bahay-sambahang patuloy na binubuo. Ang itindig at pahiyag ang pagmumukha ng kanyang tahanan ay nagkakatiwala. Ngayon kami nagpapasimula na ang pagtupad sa pangarap amin ang ginagawa sa bagong mukhang istruktura ng iyong dakila at banal na iglesia. Kahit hindi na isalarawan ng sa kasalukuyan, ang kapangyarihan mo pa rin, O Diyos, ang tanging mamamagitan. Saksi ang iyong bayan sa pagkilos mo sa aming sambahan. Kami nananabik ligayang pinupuno ang aming mga puso't isip. Wala pa man din sa pinal na mukha, ngunit amin ang nasisilayan ang banal na tahanan ng dakila. Ikaw, O Diyos, aming Ama at ang simbahan, titindig sa paggawain, palalakasin ang samahan. Sa Diyos si binabalik ka na tatanging kapulihan, kabahagi ng paglago at pagdawit ng kanyang kaharian. Salamat sa iyo, O Diyos, sa buong pagkakataon ng iyong pagtugon. Ngayon na may nasa amin ang pagkilos sa iyong mga hamon. Dahil sa iyo, O Diyos, na tapat at sapat, kami patuloy na tutugon sa pagsambang wagas at nararapat. Ikaw, paano ka tutugon? Awit 66 verse 4 to 5. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila ang ginawa ng Diyos. Lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan.
May He sanctify our hearts and draw us deeper as we anchor our soul in His words and promises through Pastor Russell Garcia of His Life City Church. Amen. Pwede po ba tayong tumayo saglit? Gusto ko lang pong i-highlight or reinforce yung prayer po ni Pastor Joel. It's an honor po, privilege po na magamit para kay Lord. But yung prayer po niya kanina na ito pong event na to, yung paghahanda para kay Lord lang po. Para sa iisang pangalan lang. Actually, hindi ko na po kailangan. Sige pa, palakpakan natin si Lord. If that's the case, tapos sigurado po tayo kung para kanino po tayo nandito, kahit hindi nyo na po kami bigyan ng palakpakan. Dahil ako po, vessel lang po ni Lord. Pero I say, from this point po, okay lang po bang hingin, lalo na kung alam na rin po natin kung para kanino po tayo nandito. Pagdating po sa Panginoon, ibigay po natin yung the best na papuri. Come on, church. Hallelujah. Sige po, mailang segundo po hindi po makakasakit sa atin. Palakpakan lang po natin ang Panginoon. Loosen up for the Lord. Ibigay po natin yung pinakamainam na papuri sa Kanya. Lahat na nagmamahal, nagbibigay puri, lahat na nagbibigay samba sa Panginoon, ibigay po natin yung pinakamainam na pagsamba. Papuri't palakpak. Itaas po natin ang pangalan niya sa lugar pong ito. Hallelujah, Lord. This moment is for you alone. We lift you up. It's all about you. It's not about any other person. It's all about you, Jesus. Sige po, palakpakan lang po natin ang Panginoon. Karapat dapat ka ng bawat enerhiya, puso, lakas, ibibigay po namin. Walang matanda, walang bata. Ibigay po natin yung pinakamainam na palakpak. Isigaw po natin ang pangalan niya. Somebody shout, Jesus! Somebody shout, Jesus! Ang panalangin ko po kay Lord kanina, gumawa ka po ng paraan na hindi ako itayo dito kung di mo ako sasamahan. Kasi sa bawat pribilehiyo po na binibigay po ni Lord, minsan dadating po ako sa lugar na sa isang church, sa isang gawain, hindi ko po kilala yung mga tao. Pero sabi ko kay Lord, kung ako yung itatayo mo dito, ibibigay ko buo, pati bato. Pwedeng hindi na po tayo magkita pagkatapos nito, okay lang po din sa akin yun. Ang importante, na ibigay ni Lord sa mga anak niya, yung hinanda niya para sa atin. But most importantly, na itaas ang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman. This is not just an event. This is the day. Ito pong araw na ito, ginawa ni Lord hindi lang para sa akin, para sa mga taong pumunta, para sa mga taong nagpagod. Ngayong gabing ito, magbabago po si Lord ng mga puso. Magbabasag po sa ng mga pusong tumigas na dahil sa pagdududa at takot at kasalanan. As we talk about worship, which is very dear to my heart, makakaasa po kayo. Pero okay lang po ba na pagdating sa Panginoon, wag na po sa akin. Papalakpak para kay Lord. Kung sisigaw, wag niyo pong pigilan ang sarili niyo. Dahil nandito tayo para sa iisang pangalan. Kay Lord lang po. Palakpakan naman po natin si Lord. Lahat po ng excited na magsabi ng Amen. Sige po, isigaw natin. Everybody say Amen.
So allow me to start with the verse, Psalm 51, verse 16 to 17. For the source of your pleasure is not in my performance or the sacrifices I might offer to you. Ulitin ko po, no? For the source of His pleasure is not in our performance or the sacrifices I might offer to you, yung pagpapagod. The fountain of God's pleasure is found in the sacrifice of my shattered heart. Yung basag, yung sukong-suko, yung walang pagmamalaking puso. Sukong-suko lang sa Panginoon. My shattered heart before you, for you will not despise my tenderness as I humbly bow down at your feet. Pwede po ba tayong yumuko at pumikit? Lord, we acknowledge your word. Pinapaniwalaan po namin, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin ang araw na ito nang mapaalala niyo po sa amin. Mapaalala niyo po sa mga anak niyo, Lord, ang importansya ng totoong pagsamba. Hindi po kami dumating dito para sa kahit kaninong tao. Dumating kami dito para sa inyo dahil mahal na mahal po namin kayo. Punuin niyo nga po itong buong lugar na ito ng presensya niyo. Hayaan niyo po na mag-umapaw to hanggang sa lumabas sa lugar nito, sa gusali na ito, ng kahit yung mga taong dumadaan, maramdaman nila, maramdaman at maranasan nila yung presensya niyo na nagbabago ng buhay. Yung presensya niyo. Yung presensya niyo na humahawak sa mga buhay namin. Yung presensya niyo na kumukumpleto sa buong pagkatao namin. Naway walang ibang tao ang maitaas bukod sa iyo, Jesus. Dahil para sa iyo at dahil sa iyo, kaya kami nandito. Ikaw ang pangunahing rason ng pagsamba. Hindi ka pwedeng diktahan ng kahit anong awitin. Ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pagpalakpak, pati pagsigaw, pagtalon, pagsayaw. Para sa pangalan mo lang, Jesus. Dinadakila ka namin, dinawalhati. Sa'yo lang. Sa'yo lang, O Diyos. All the praise, all the honor, be given to you. In Jesus Christ's name we pray. And everybody said, Amen. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Sige po, itodo na po natin yung palakpak kay Lord. Tsagain na po natin yung mailang minuto na magkakasama po tayo. Pwedeng hindi na po tayong magkita ulit, pero okay lang. Kasi tayo pong lahat dito mararanasan si Lord. Amen? Amen po ba? Palakpakan naman po natin si Lord. Come on. Lahat ng excited na magsabi ng Amen. Hihingin ko din po na loosen up yung tipong pagdating sa presensya ni Lord, maging malaya po tayo. Kasi kung mawala ka na doon sa kadena, nagpipigil sa'yo eh. Kung mawala ka na doon, kung malayang malaya ka, then live that way. If you wanna give God praise, palakpakan mo siya ng buong puso. Huwag kang papapigil. Huwag mong iisipin yung sasabihin ng katabi mo, or kung nakikita ka ba nila, or kung maganda ba yung suot mo. Ang importante, alam mo kung para kanino ka nandito. Everybody say, Amen. Woo! Pwede na po tayo dun. Let's close in prayer. Joke lang po. Sige po, we can slowly take our seats. Lahat po ng excited na magsabi ng Amen. Buti na lang po si Lord yung pinunta po natin sa lugar na ito. Bakit? Kasi wala po siyang ibang requirement. Hindi man yung gara ng suot or ganda ng boses. Ang requirement ni Lord, pagpapakumbaba. Kung bukas yung puso mo, masusumpungan mo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, buksan mo yung puso mo, kapatid. Now, allow me to ask or
say the following. No? Kung nag-a-agree po kayo, magsabi po kayong amen, or kung gusto nyo pumalakpak, pwede po kayong pumalakpak. As children of the living God, as believers, as followers of Jesus Christ, as worshipers, last po ng worshipers, magsabi ng amen. Di po ba totoo that we, pagdating po kay Lord, bilang mga tagasamba ng Panginoon, tagasunod at mga naniniwala, di po ba totoo, nakadaapak po natin sa presensya ng Panginoon, wala po tayong ibang gusto, yung kundi yung mabigay talaga kay Lord yung nararapat na pagsamba. Yung tipong aapak ka sa presence ni Lord, hindi mo iisipin kung pipicturan ka. Hindi mo iisipin kung pagpapawisan ka. Yung bang pag-apak mo sa presensya ng Panginoon bilang anak ng Lord, bilang tagasunod ng sa Panginoon, bilang mga naniniwala sa Panginoon, gusto mo lang ibigay yung pinakamainam at purong pagsamba kay Lord. Magsabi ng amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. It's the reality. Tayo pong lahat, we wanna offer to God the right and acceptable worship that if given the chance, we give it all out. Todo. Nag-a-agree po, pati yung kampana. Palakpakan naman po natin si Lord doon. Pero ito po, reality check. Sometimes, gusto po natin, nandun yung intensyon na ibigay yung todo, lahat para kay Lord. Kahit na sobrang tagal na po natin ginagawa yon. May mga mailan po sa atin dito, tumanda na po sa paglilingkod kay Lord. Mula kay Kian kanina na nagsabi, sobrang sipag niya maglingkod kay Lord. Pati na rin po, no? Na-bless po ako dun sa video. By the way, talagang from generation, nakakapangilabot po yung from generation to generation. Mula sa mga matatanda hanggang sa bata. Tayo pong lahat nagsitandaan na. Pero hanggang ngayon, yung presensya ng Panginoon, ganun pa din. Minsan may mga magsasabing, bakit di ko na nararanasan? Wala pong problema sa presensya ng Panginoon. Ang nagbabago po, ito, yung puso. Kaya dumadating yung mga pagkakataon na gusto natin ibigay yung nararapat bang pagsamba, pero kadalasan hindi po natin nabibigay. Na kung magiging honest lang po tayo sa Kanya, di po natin maiwasan itanong, am I giving it right? Na ibibigay ko ba ng tama sa Panginoon? Pag pinaghahandaan ko yung kada service, na ibibigay ko ba talaga? Na ibibigay ko ba, Lord? Hopefully, hindi po ako mag-overtime. Okay lang po bang hanggang 9:30? Wala, enjoyin lang po natin yung presence ni Lord. Amen? Amen? Tonight po, by the grace of God, allow me to preach to you a message entitled, Worship at its purest form. Everybody say, worship at its purest form. There is a particular story in the Bible that we are all familiar of. Actually, isa po ito sa mga binabalik-balikan ko. Because this story for me best describes our message for tonight. So, okay lang po ba kung magbabasa po tayo ng Bible? Konting verses lang po, and I would ask us to pay attention, basahin niyo po kasama ko, tapos ibigay niyo po yung best niyo, hindi para sa akin, kundi para kay Lord. Amen? Tapos pakibantayan na rin po yung katabi niyo, kung medyo inaantok siya, alugin mong konti. Sabi mo, huy, gising, gising. Mabilis lang po ito. Luke chapter 7 verse 36 to 50. Mga ilang verses lang po, tsagain na po natin. Afterward, a Jewish religious leader named Simon asked Jesus to his home for dinner. Jesus accepted the invitation. Then when he went to Simon's home, then he took his place at the table. 37, in the neighborhood, there was an immoral woman of the streets, known to all to be a prostitute. When she heard, nung narinig niya, sabi, when she heard about Jesus being in Simon's house, she took an exquisite flask made from alabaster jar. Lahat po ng alam na yung kwento, magsabi ng amen. She filled it with the most expensive perfume, went right into the home of the Jewish religious leader, and knelt at the feet
of Jesus in front of all the guests. Parang si Mary. Yung binabanggit-banggit po ni Ma'am Jana kanina. Broken and weeping, she covered his feet with her tears that fell from her face. She kept crying and drying his feet with her long hair. Over and over, she kissed Jesus' feet ulit-ulit. Then she opened her flask and anointed his feet with her costly perfume as an act of worship. Makinig po, konti na lang po, 39 na po tayo. When Simon saw what was happening, nung nakita po nung nag-imbita yung ginawa ng babae, ito po yung sabi niya, he thought, this man, itong lalaking to, can be a true prophet. If he were really a prophet, he would know what kind of sinful woman is touching him. Verse 40, konting-konti na lang. Jesus said, I have a word for you, sabi niya kay Simon. Go ahead, teacher, sabi niya naman. Gusto ko pong marinig. Para bang, I have a word for you. Si Simon talagang, go ahead. Teacher, I want to hear it. Verse 41, it's a story about two men who were deeply in debt. One owed the bank $100,000 and the other owed $10,000. When it was obvious that neither of them would be able to repay their debts, the kind banker graciously wrote off the debts and forgave them all that they owed. Tell me, Simon, sabi ni Jesus, which of the two debtors would be most thankful? Which one would love the banker most? 43, lahat po ng kasama ko pa dito magsabi ng amen. Binibilisan ko po para talagang sulit po yung oras natin magkakas. Simon answered, I suppose it would be the one with the greatest debt forgiven. Tama po ba ang sagot ni Simon? Tama po ba ang sagot ni Simon? Tuloy po natin, you're right, sabi po ni Jesus. Then he spoke to Simon about the woman still weeping at his feet. Lalalim na po tayo, konting tiis na lang. Don't you see that this woman kneeling here, she is doing for me what you didn't bother to do. When I entered your home as your guest, you didn't think about offering me water to wash the dust of my feet. Yet, she came into your home and washed my feet with her many tears and dried my feet with her hair. 45, konting-konti na lang. You didn't even welcome me into your home with the customary kiss of greeting. But from the moment I came in, she has not stopped kissing my feet. 46, you didn't take time to anoint my head with fragrant oil, but she anointed my head and feet with the finest perfume. 47, she has been forgiven of all her sins. This is why she has shown me such extravagant love. But those who assume they have very little to be forgiven will love me very little. And everybody say amen. Konti na lang po. 48, 49, 50. Ay, mali. 48, 49, 50. Then Jesus said to the woman at his feet, all your sins are forgiven. 49. All the dinner guests asked among themselves, who is this one who can even forgive sins? Then Jesus said, last verse, praise God, your faith in me has given you life. Now you may live and walk in the ways of peace. Palakpakan naman po natin si Lord sa word. Lahat po ng nakaka-appreciate sa word ni Lord, palakpakan po natin si Lord. Now, Pastor, pagkatapos nyo pong basahin yun, ano na? We're gonna break it part by part. So, ibig po sabihin, magbabasa po tayo ulit. Opo, masarap pong magbasa ng Bible. Masarap pong pag-aralan ng Bible. And everybody say amen. Let's break it part by part. Umpisahan po natin sa Luke chapter 7 verse 36. Makinig po tayo mabuti. Afterward, a Jewish religious leader named Simon asked Jesus to his home for dinner. Jesus accepted the invitation. When he went to Simon's home, he took his place at the table. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? In this verse, nangusap na po agad si Lord. God gave me a revelation that wherever and whenever Jesus is invited
And whoever is inviting him, basta intentional, Jesus would come. Everybody say amen. Lahat na naniniwala doon, palakpakan naman natin si Lord. Kung iimbitahan mo si Jesus sa bahay mo, tapos intentional, kahit walang sound system, sino naniniwala darating po si Lord? Sino pong naniniwala na katatagpuan po sila ng Panginoon? Magsabi ng amen. He would come. But sabi din po dito sa kwentong binasa natin na may dalawang klase ng taong pero kay Jesus ang main character. Jesus yung main character pero may kasama siyang dalawa. Pakilala ko po yung una. Simon, the Jewish religious leader. Taking it from his name and the title that the Bible gave this man, I could only assume, pwede lang po akong mag-assume kung anong klaseng tao siya. Una, most definitely, Simon the Jewish religious leader is a man of influence. Lahat po na naniniwala doon magsabi ng amen. Not just a man of influence, kagaya ng katabi mo, he is also a man with religious knowledge. Kasi religious leader nga siya. Ibig sabihin, I can only assume na marami po siyang alam tungkol sa Bible. And everybody say amen. Pangatlo, dahil leader siya, I could only assume highly respected din po siya. At dahil leader siya, most definitely, dahil nag-imbita siya, I could only assume that he has many friends. Lahat na naniniwala doon, nagsabi ng amen. Pero ito po yung isang katotohanan na talaga naman, mag-a-agree po kayo. Inimbitahan niya po si Jesus, di ba po? Ibig sabihin, he's not just a man of influence. He's not just a man of religious knowledge. He's not just a man highly respected. He's not just a man with many friends. Simon knows Jesus. Kilala niya. Parang yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kilala mo si Jesus, di ba? Ito po tuloy natin, 37 to 38. In the neighborhood, there was an immoral, pangalawang karakter. Immoral woman of the streets. By the way, wala pong pangalan na sinabi dito at binanggit. Known to all to be a prostitute. Nung narinig daw po niya na darating po si Jesus, nagmadali po siyang pumunta. Imbitado po ba siya? Imbitado po ba siya? Hindi po siya. Now, just imagine, imagination po. While enjoying the dinner, yung dinner po na hinanda, pinagpaguran po ni Simon, the Jewish religious leader. Imagine nyo lang po. Hinanda niya, pinagpaguran niya, most definitely, ginastusan niya, tapos meron papasok isang babae. Isang individual na hindi naman inimbitahan para pumunta. Pumunta at pumasok ng walang takot para puntahan ang pinaka-importanting tao na nandun. Si Jesus po. Palakpakan mo naman si Lord dun. Siyempre, kung ikaw yung naghanda, siyempre yung tipong masasyak ka. Ay, sino ba to? Ginulo niya. So this woman, the second character, pero kay Jesus, is the immoral woman of the streets. Ito po yung gate crasher. Dahil po sa titulong binigay sa kanya, I can only assume, based on the Bible, na ito pong babaeng to, prostitute siya. Tama po ba? Pangalawa, dahil nga po prostitute siya, para sa ibang tao, madumi siya. Tama po ba? Pangatlo, dahil nga po yun ang trabaho niya, I can only assume na hindi po siya mayaman. Pang-apat, sigurado sa trabaho niya may kompetensya dyan at may mga bashers din. Most definitely, she is hated. She is taken for granted. She has no real friends. But this woman is an alabaster jar with expensive perfume. Lahat ng nakakasunod pa magsabi po ng amen. Lumalalim na po tayo. Makinig po tayong mabuti. Bibilasan ko po hanggat kaya ko. Pero ayaw ko pong malampasan natin. Kaya I say, buksan po natin yung mga puso natin. Amen? Simon the Jewish religious leader and the immoral woman of the streets are two different people. Two different people with two different approach. Two different stories. Two different approach. Simon, the Jewish religious leader,
approached Jesus via invitation and dinner preparation. Lahat po ng nakakasunod pa magsabi ng amen. The woman approached Jesus via pure adoration. Pastor, hindi po sinabi dun sa Bible yun. Ano po ang hugot nyo? Bakit ito po yung response niya? Ginawa ko po siyang ganyan dahil po sa kung paano niya ginawa yung dapat niyang gawin para kay Jesus. Are you ready? Are you ready? This woman approached Jesus via pure adoration. Ginapit ko po yung adoration because that's what the immoral woman of the streets did. Because adoration, by expression, means to prostrate the body. Meaning to stretch out the body with the face on the ground. Accompanied by a kiss. Yung ginawa niya po sa paanan ni Jesus. Nakaluhod po siya. A kiss. Laying hold of the knees. Yung ginawa niya po para kay Jesus. Or feet of the person to whom adoration was paid. Or kissing the ground. Or kissing the feet. Ang tawag po doon, adoration. Si Simon po, lumapit kay Jesus nang may invitation at dinner preparation. Itong babaeng tong hindi imbitado, pumunta siya doon nang walang ibang intention, kundi sambahin ng puro. I-adore lang po ang King of Kings and Lord of Lords. Palakpakan naman po natin si Lord. That's what the immoral woman of the streets clearly did. Pure adoration. Agree po ba tayo doon? Magsabi po tayong amen. Ito po, 39. When Simon saw, nung nakita po nung nag-imbita, nung nakita niya yung nangyari, when Simon saw what was happening, he thought, this man can be a true prophet, sabi niya. If he were really a prophet, kung totoo siya, he would know what kind of sinful woman touching him. Sino po nag-imbita? Di po nag-assume tayo na kilala siya ni Simon? Ba't niya iimbitahan kung di niya kilala? Makinig po tayong mabuti. Look at how Simon, the Jewish religious leader, shifted from knowing Jesus to doubting Jesus. Nag-shift siya. Yung nag-imbita, yung gumastos, yung nagpagod, yung akala niyang kilala niya si Jesus. Yung pagkakilala niya, yung knowing Jesus niya, naging doubting Jesus. Food for thought. Food for thought. Pwede kaya na sinasabi ni Lord sa atin dito, sa verse na ito, na pag hindi tama ang puso natin sa paglapit sa Panginoon, eh yung I know Jesus natin, nagiging I doubt Jesus na. Hindi ko po alam anong daladala natin bago po tayo dumating dito. Iniisip, aalalahanin, pati natakot. Pero dapat yung puso na yan, alam niya kung para kanino yan pumunta. Lahat ng para kay Jesus po sila pumunta, palakpakan naman po natin si Lord doon. Take note. Let's read that verse again. In verse 39, ang sabi po doon, he thought. In other translations po, specifically sa New Living Translation, ang sabi po doon, he said to himself. In short, wala po siyang sinabi loudly. Hindi niya po yun sinabi ng pasigaw or pabulong. Wala siyang binanggit. Ang sabi ng Bible, sinabi niya sa sarili niya, inisip niya. Alam niyo po anong mind-blowing doon? Inisip niya. Pero si Jesus, He knew about it. Jesus knew about it. Everybody say amen. This only proves the Bible verse or the passage in the Old Testament. Nakikita niyo po kung paano nag-i-interconnect yung mga verses from the Old Testament to the New Testament. Inisip lang po ni Simon, pero si Jesus alam niya. Ibig sabihin, this proves 1 Samuel 16:7, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but it is the Lord who looks at the
who looks at the... Inhale po tayo, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Luke chapter 40, Luke chapter 7, verse 40 to 47. Kung babasahin po natin to, sabi dito, Jesus said, Simon, I have a word for you. Kasi nga narinig po ni Jesus. Alam ni Jesus yung nalalaman ng puso niya. Go ahead, teacher. Parang nagmamalaki pa. I want to hear it. He answered. In verse 41, bear with me. Verse 41. Nandiyan po ba? Wala. Okay. Verse 41. Ito po. It's a story about two men who were deeply in debt. One owed the bank $100,000 and the other only owed $10,000. When it was obvious that neither of them would be able to repay their debts, the kind banker graciously wrote off the debts and forgave them of all they owed. Sabi niya kay Simon, Simon, sino dito ang magmamahal talaga dun sa banker? Yung pong may mas malaking utang, sabi niya. Tama ka naman. Dito na po nag-checklist si Jesus. This is where things gets really interesting. Lahat ng handa na po magsabi ng amen. Ang sabi po sa verse 44, didn't you see? This woman, kneeling, nag-checklist na po siya. Kneeling here, she is doing for me what you didn't bother to do. When I entered your home as your guest, checklist number 1, you didn't think about offering me water to wash the dust off my feet. Checklist number 2, yet she came into your home and washed my feet with her many tears. 45, checklist number 2, you didn't even welcome me into your home with the customary kiss of greeting, but from the moment I came in, she has not stopped kissing my feet. Checklist number 3, you didn't take the time to anoint my head with oil, but she anointed my head and feet with the finest perfume. As per Jesus, and dun sa binasa po natin, there are three things that Simon, the Jewish leader or religious leader, failed to do. Una, he didn't offer water to wash off the dust of Jesus' feet. Second, he didn't welcome Jesus with the customary kiss of greeting. Third, he didn't take the time to anoint Jesus' head with fragrant oil. Is it safe to say that sometimes, ito po makinig po tayo mabuti. Is it safe to say that sometimes we have the intention to invite Jesus and even prepare for it? Nandun yung intention. Tapos ikaw, maghahanda ka. Sometimes, you would even over-prepare for it. But when Jesus comes, yung inimbitahan mo mismo, and His presence is already there here just as where we want Him to be, biglaan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi si Jesus dito, nag-checklist siya. Sinabi niya kay Simon, yung mga bagay na ine-expect niya na gagawin niya para sa kanya, pero hindi niya ginawa. Sino pong nag-imbita? Sino pong naghanda? Heart check din po. Matagal na po nating ginagawa ito. Kumusta yung puso na yan sa pagkakilala mo sa Panginoon na sinasamba mo? Na ibibigay mo ba? Ay yung tipong masasabi mong pag-uwi mo ng bahay, ngumingiti kang mag-isa kasi alam mo, Lord, napasaya kita. Or gaya ni Simon, chine-checklist ka ni Lord. Kanina nung nag-aawitan, Lord, umaawit lang ba ako o sinasamba kita? Kasi si Simon po yung nag-imbita.
Tapos nung dumating si Jesus, the irony of it all suddenly happened. That just like Simon, the Jewish religious leaders experienced, he was the one who prepared and invited Jesus. Yet, he still missed the point. So, posible po pala na paghandaan na natin lahat para kay Jesus. Pero kagaya nitong taong to, ikaw yung nagpagod. Ikaw lahat. Pero minsan pala posible din na yung mismong nag-imbita, siya din yung hindi nakakaranas or makakaranas. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yun. Amen. Sige po, i-assure mo yung katabi mo, sabihin, buti na lang hindi ikaw yun. Kasi sa Tagalog po, kung sino pa yung nag-invite, siya pa yung hindi nakaranas. Kung sino pa yung naghanda, siya pa yung hindi tumama. On other hand, this is what the immoral woman of the streets did right. Chineckless niya din po yung babae. Ito po yung tatlo. She washed Jesus' feet with her many tears and dried it with her hair. She never stopped kissing Jesus' feet. She anointed Jesus' head and feet with her finest perfume. Now, could this truth tells us that more than the invitation and preparation, Jesus wants our purest adoration. Palakpakan mo naman si Lord doon. Come on! Napansin niyo po ba, nung chineckless ni Jesus si Simon, specific by the detail. Pero napansin niyo po ba, na yung babae, nung banggitin ni Jesus yung ginawa nung babae para sa kanya, i-compare niyo po, hindi niya din naman ginawa yung sinabi ni Jesus na tatlo. She didn't do it specifically. She overdid it. Kasi sabi niya, hindi mo naman hinugasan yung paa ko ng tubig. Hindi mo pinunasan. Yung babae po, ginawa niya, hinugasan niya yung paa ni Jesus gamit ang luha niya. Naintindihan po ba natin yun? Tapos pinampunas niya, hindi basahan, buhok. Buhok ito. Tapos pangalawa, hindi mo man lang ako binati. Nung customary greetings of kiss, sabi nila, beso lang yun eh. Yung babae po, hindi po sa tumigil halikan, hindi po yung mukha, yung paa. Mula nung dumating si Jesus, nung datnan niya si Jesus doon, hinalikan niya, hindi yung hinalikan niya sa paa. Pangatlo po, hindi mo man lang inanoint yung oil, yung ulo ko ng oil, Simon. Ito yung hindi mo ginawa. Pangatlo po, alam niyo pong ginawa ng babae. She anointed Jesus' head and feet with the most or finest expensive perfume. Ano po bang ibig sabihin nun? Could this truth means that the immoral woman of the streets, could I assume, this immoral woman of the streets exceeded Jesus' expectations? Yung expect lang ni Jesus ba na magtataas ka lang ng kamay? Ikaw, linagpasan mo pa. Yung bang Lord, sinuko mo na. Hindi ka lang umawit, tinodo mo pa. Hindi ko lang tumalon, talagang nagpuri ka. Kasi by naked eye, pwede mong masabi na nagpupuri yung isang tao, pero yung puso mo ba na yan? Sumasamba ba talaga? At alam ba niyan kung paano bigay yung tamang papuri sa Panginoon? Kung ikaw yun, at alam mong binibigay mo lahat sa Panginoon, palakpakan mo ang Panginoon mo. And everybody say amen. Ito po yung kagandahan dyan. Si Jesus po, just by reading what the word says, nag-expect po siya sa bawat isa sa atin.
Hindi na importante kung bata o matanda ka na. Nung dumating ka dito at inimbitahan natin siya, meron siyang gustong makita sa'yo personal. Ine-expect niya sa'yo bilang anak niya na naiintindihan mo na talaga yung totoong pagsamba. Na hindi ka na magkaka-oras pa para tignan yung iba kung binibigay ba nila. Ang isipin mo lang yung sa'yo. Jesus is expecting something from you in your response of worship. And everybody say amen. Nung linagpasan po nung babae yung expectation ni Jesus, alam niyo po nangyari? She got Jesus' attention. Pwede po ba nating palakpakan si Lord doon? Napansin po siya ni Jesus. Then Jesus said to the woman, patapos na po ako. Patapos na po ako, promise. Nasa verse 48-50 na po tayo. Ang sabi niya po sa babae, all your sins are forgiven. All dinner guests said among themselves, who is this one who can even forgive sins? Then Jesus said to the woman, di niya po pinansin ha. Diretso lang yung tingin niya sa babae. Nag-uusap pa sila directly? Hindi nga binanggit yung pangalan ng babae. Ang kausap ni Jesus, isang tao lang. Sabi niya sa babae, walang sinasabi yung babae. Sabi niya, pinatawad ko na lahat ng kasalanan mo. Tapos nagchuchuchu pa yung mga taong inimbitahan ni Simon. Tapos sabi, tinuloy lang ni Jesus. See, Jesus said to the woman, your faith in me has given you life. Now, you may live and walk in the ways of peace. Jesus concluded by forgiving all her sins, giving her life, and making her live in ways of peace with the immoral woman of the streets, saying nothing. Alam niyo po kung ano kagaling si Jesus. Di ba po sinabi doon? Sabi ni Jesus sa kanya, pinapatawad ko yung mga kasalanan mo. Pwede ka nang umalis. Ngayon may buhay ka na ulit. Tapos, walk in ways of peace. Yung babae, wala namang binanggit na kahit na ano. Pero ito yung magtindi kay Jesus. Ibinigay ni Jesus sa kanya yung alam ni Jesus na kailangan niya. Palakpakan mo naman si Lord. There is this power, unprecedented, undeniable power that flows through our Savior. And He knows. Sobrang all-knowing po ni Jesus. Nag-e-expect sa sa'yo, oo. Pero gusto niya na makita kanyang gawin mo yun para sa kanya, hindi para kahit kanino. That's why if we are to read the last verse and the first verse, which is the last verse, the source of your pleasure is not in my performance or the sacrifices. Itodo mo na lahat. Give your full effort. Pero iisang tao lang din po ang pinunta natin dito. Can I invite everybody to stand? Now, matatapos na po ako, no? Sino po naniniwala na hindi po limited ang presence ni Lord sa kahit anong lugar? Having to said what I said, isipin na lang po natin na si Jesus nakatingin sa'yo ngayon. Tapos bago ko pa dumating dito, alam na niya kung anong kailangan nito. Oo, matagal mo nang ginagawa yan. Pero nung umiyak ka kagabi, nakita ka ni Lord. Nung nahirapan kang manalangin kaninang umaga, alam na niya.
Alam niya na magkikita kayo dito din. Hinihintay niya yung pagkakataon kung saan maririnig mo ulit yung boses niya na nagsasabi sa'yo. Naaalala mo pa ba nung unang beses pong naranasan yung presensya ko? Yung nagpabago sa puso mo, yung nagpaluhod sa'yo. Naaalala mo pa ba yung una-unahang pagkakataon nung sabi mo, Lord, sa'yo na yung buhay. Ibabalik tayong lahat ni Lord doon sa unang beses. At hihingin ulit sa'yo ni Lord. Pwede bang hindi ka na umalis ulit sa pagkakataon na yun? Na yung puso mo na yan, kilalanin talaga ako. Huwag mo munang isipin yung katabi mo. You know, the presence of God is not dependent to any other person. Hindi po ako ang secret weapon. Siya po. Gusto ko lang ibalik ng Panginoon kung saan ka dapat talaga. Gusto lang talaga ng Panginoon na sa puso mo, yung puso mo na yan, kilalanin ulit siya. Na kung may iba nang nakaupo dyan sa trono ng puso mo na yan, gusto niya umupo dun ulit. Yung wala ka nang pakialam, ano pa yung aawitin nila, basta ikaw. Susuko ka. Can we just bow our heads? Huwag niyo mo po nang pansinin yung mga ingay sa labas. No, huwag niya muna pong isipin yung ingay sa labas. Sir, okay. Taas ng mic. Ang isipin niyo lang si Jesus nakatingin sa iyo ngayong gabi. At pinapaalalahanan ka na itong puso mo na yan, itong puso ko na yan, pagmamay-ari niya. And Jesus is expecting something from you tonight. Why don't you choose? Desisyonan mo. Lord, bumabalik po ako ulit sa inyo doon sa unang pagkakataon. Kung saan nasabi ko, naranasan ko talaga yung presensya mo. When the music fades, it's all are stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. When the music fades and all are stripped away, and I simply come. Longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I say, don't be afraid. Let's go back to Him. Amen. Sing this song with me. I'm coming back to heart of worship.
this song to Him. We sing. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. A song, for a song in itself, it's not what you have required. You search, oh, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Why don't you lift your hands to the Lord, sing it out. I'm coming back to you. Don't be afraid, 'cause it's never about us. Oh, it's all about you. I'm sorry, Lord. Oh, it's all about. Yes, give it your all. Ibigay po natin yung pinakamainam na pagsamba. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Lord. Yes, oh, I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all It's all about you. Come on, lift him up. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. Yes. It's all about you. Lift your voice. I'm coming back. I'm coming back to the heart. Beautiful. I'm sorry, Lord. It's all about. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Why don't you make this your prayer tonight? To worship you, that's right. To worship you I live to worship you. To worship, lift him up. To worship you, I live, I sing. To worship you, I live, I will worship you as long as I live. To worship you, I live, I sing. To worship you, I live to worship you. About it. To worship you, I live to worship you. Lift your hands, lift your voice, sing it out. To worship
do I live to worship you, to worship. Here I am to worship, here I am to, here I am to. You're all together, all together wonder. Keep singing that song. Oh, here I am to worship, here I am to bow. Oh, here I am to say that you're mine. You're all together, you're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to sing. You're all together, you're all together love, all together worthy. You're wonderful, you're wonderful. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. Oh, there is no one like you. We're all together lovely, all together worthy, wonderful too. Let's declare this last song to the Lord. Yeah, lift your voices, lift your hands, and praise God from whom, come on, oh, blessings flow. Praise Him, oh creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let me just give it our all. Yeah. Sing it one more time. Praise God. Come on. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, oh creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sing it one last time. Praise God from. Praise Father, Son, and Holy. Praise Father, Son, and Holy. Praise Father, Son, and Holy.
Father, we thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, na ipakilala niyo po ulit ang sarili niyo sa amin. We need not to search the true meaning of worship. Yung alam po namin na nasa harapan po namin kayo, Panginoon. Hindi na po naman dapat iniisip kung paano po namin kayo sasambahin. At wala na pong mas tama pang pagsamba kundi yung tamang pagsuko. Yung alam po namin, Panginoon, na mahal lang po namin kayo. Yung alam lang po namin, Panginoon, na ginawa niyo lahat para sa amin. Yung alam lang po namin, Panginoon, na patuloy po ang pagbuhos niyo ng mayamang biyaya niyo sa mga buhay namin. Maibibigay po namin sa inyo ng walang pagdadalawang isip, ng walang pagkukunwari, ang tamang pagsamba na hinihingi niyo sa mga anak niyo, sa amin, O Diyos. Lord, I pray for UCC. Every church is affiliated. I pray for your blessing to be upon them, Lord, O God. I pray, Lord, O God, that you shower them with your grace every single day. You remind them, Lord, from the young generation to the oldest generations, Father, and even to the next generations, Lord, I believe that you will show yourself faithful and true, Lord, that we can trust in your holy name. Lord, we even bless, Lord, oh God, yung pong building project, Lord, oh God, we speak completion in Jesus' name. Hallelujah, Father, what you started, you will finish, for that is who you are. Lord, everything that they're gonna need from the ground up, Father, i-provide niyo po, Panginoon. Sa mayamang biyaya niyo, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami kung ano man ang napasimulan niyo, O Diyos, tatapusin niyo. At pag nakita po namin ng pagkakumpleto ng kung anumang biyaya, tatapusin niyo po, hindi lang po sa UCC, kundi sa bawat buhay namin. Masasabi po namin, dakila ka, papuri sa iyo lang. Ikaw lang, O Diyos, ang tatanggap ng pinakamabuting papuri. Oh! When everything is said and done, all glory, all praise, all honor be yours. For it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. We lift you up. In Jesus' name, everybody say amen. Give him the highest praise. Somebody shout Jesus. From the front to the back, from left to right. Somebody shout Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Itodo na po natin yung papuri. Itodo na po natin yung pagsamba. Dakilain po natin siya. Hallelujah! Woo! Sige po, a few seconds won't hurt. Give him praise. Lift him up. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. We appreciate your presence. In your name we pray. And everybody said, amen. Lakpakan po natin sila. Amen. Thank you, Pastor Russell, sa inspiration. Pag talaga ho usapang worship, di na natin namamalayan ng oras. We are blessed po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-close in prayer, after po natin mag-close in prayer, meron po tayong STE na papanoorin mamaya. Baka na-capture kayo kahit papano.
Ayan. And then, we acknowledge po ang ating Vice Mayor Lori Binta. Ayan, kasama po natin. Siyempre, sariling atin po yan. Ano? And then, salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. UCC Plaridel, Unida District Bulacan, sa mga pastors. Marami pong salamat mga kapatid. Ako po'y naniniwala. Maraming mga pagpapala, biyaya na patuloy na ibubuhos ang Panginoon sa bawat sa atin. Let us pray. Lord, maraming salamat. Tunay nga po, Panginoon, ang panalangin namin after this event, O God, mas ilaan namin ang aming buhay, lakas sa pagsamba sa iyo. Hindi lamang po ito parte ng buhay namin, kundi ang pagsamba ang buong buhay namin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, sa iyo lang ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang lahat ng pagluwalhati. Bless you po ang lahat ng naririto. Alam ko, Panginoon, sa iyong kaparaanan, hinipo niyo po ang puso at buhay ng bawat sa amin. At nagtitiwala kami, mas magiging meaningful ang aming worship life, O God. Saan man kami naroroon, anuman ang aming sitwasyon, Panginoon, kami ay laging sasamba sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang nararapat itaas at dakilain sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang bawat isa, kung paano niyo po kami hinatid ng ligtas, maayos sa lugar na ito. Hinihingi po namin patuloy din ang iyong pag-iingat ay aming maranasan sa pag-uwi namin, sa pagbabalik namin sa aming mga tahanan. Lord, patuloy mo kaming masumpungan na laging sumasamba, naglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Panoorin po natin ang ating SDE.
Sa Diyos po ang pinakamataas na mapurit pasasalamat. Maraming salamat po, Sipat Unida Church, to all the churches po ng Bulacan, maging sa mga ilan po natin na churches dito po sa Plaridel, sa atin pong minamahal na DS Pastor Joel, sa mga pastor po ng Bulacan, at Tatay Oscar, hindi ko man po maisa-isa ang lahat ng mga magagawa, pero salamat po sa suporta po ng bawat isa. Pinupuri natin ang Panginoon sa pamagitan din po ng ating mga guest speaker, ang Pastor Russell from His Life, Gian, si Jacob and si Wendy, gayon din po si Sir Jericho. Salamat po sa multimedia po ng Sipat at Santa Cruz. Salamat po sa aming young professionals, especially to the Smile Minister na nakasama po natin sa harapan. Muli po, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. God bless you all.